Okay, habang nagkakape ako, dito tayo, the Dark and Light Side episode 102, no? Tignan natin saan galing yung mga issues natin at ano ba yung dapat nating gawin at pakinggan sa sitwasyon na dapat sana sinunod natin kung naging bukas lang yung mga signals natin sa buhay. Ngayon, una dito na problema. Ay, the Hanged Man. Pangalawa, the Emperor. And pangatlo, Six of Cups. Okay. So, malimit, siguro ngayon, yung hinihintay nyo is yung taong wala na sa tabi ninyo. No? Matagal na ninyong hinihintay, inaasahan, na balikan kayo. Kasi, araw-araw niyong iniisip, binabalikan yung mga magagandang pangyayari or pagsasama ninyo noon na wala na sa ngayon, di ba? Kasi, ito yun yung para bang andoon ka na sa punto na parang nawawalan ka na ng pag-asa, hinihintay mo siya, inaasahan mo siya. Ngayon, tanungin natin dito, babalik pa ba siya? Check. Parang dismaya. Oh my God. And pangatlo. Ay, okay. Ito yung hindi nyo inaasahan at ayaw nyo na marinig, di ba? Kasi this is a general reading. So wala siyang gender ibig sabihin kasi posible na yung manunood is lalaki or babae or etc. kung ano pa yung ano nyo, yung ano niyo sa sarili niyo. Ngayon, sasabihin ko, nagtanong tayo kung babalik pa ba siya at sinabi niya, hindi na. No? Hindi na siya babalik, nandun na siya sa ibang buhay or sa ibang mundo or sa ibang tao na naging kasama niya ngayon at masaya na siya doon. Kasi yung lumabas is the Queen of Pentacles, the World, and the Sun. So, ibig sabihin, itong tao na umalis sa buhay mo, no, andoon na siya sa isang tao din na ipinagpalit niya sa'yo kung saan masaya siya. So, hindi naman lahat sa inyo ay masaya, di ba? So, kasi yung iba, depende sa sitwasyon ninyo. Pero kung ito'y tinatanong nyo na mag-asawa, then ito na yun. No? Kasi authoritative yung tao dito na lumalabas So, ibig sabihin, ito yung tao na ayaw makinig ng mga suggestion, opinion, ayaw makinig ng payo, gusto niya siya lagi ang natutupad. Siya lagi ang natutupad. So, ngayon, yung ginawa dahil sa ikaw lagi ang gustong matupad, gusto mo ikaw lang may say sa buhay, sa pamilya, ganyan, iniwanan ka. Ngayon, nung iniwanan ka, ipinagpalit ka sa iba. Ngayon, sasama loob mo kasi dun siya naging kumpleto, dun siya naging masaya. Kasi, ito yun the world is complete and then the sun is success. So, doon siya talaga. Ngayon, yung ibang sitwasyon naman, halimbawa, no? Kung ikaw yung taong iniwanan niya, posible na ikaw yung naging successful at siya nandoon sa napariwara na side. Kasi pwede din yan na mangyayari na halimbawa ikaw yung third party. Bumalik siya sa asawa niya. Nung iniwanan ka niya, gumanda buhay mo. 'Di ba? Natagpuan mo sarili mo, natagpuan mo kung ano talaga yung blessings na para sa iyo. At posible na matagpuan mo din yung taong para sa iyo. Samantalang siya andun nalugmok, 'di ba? Kasi hindi siya nakinig sa mga advice, hindi siya nakinig sa mga damdamin mo, hindi siya nakinig sa mga suggestion mo. So, pinagsisisihan niya. Pero wala na kasi ikaw, nandito ka na sa bright side. Ngayon, kung sa general information naman tayo mapupunta sa negosyo, 'di ba? Sa isang partnership sa negosyo,
hindi natin maiiwasan minsan, masyadong nagtiwala yung isa, ang isa masyadong ng dugas or ng lamang. 'Di ba? So, ngayon malulungkot yung malulungkot yung isa, yayaman yung isa. Pero darating ang tamang panahon at pagkakataon na singilin siya ni karma, biglang mawawala lahat ng mga blessings niya at ito yung iniwan niya at ninakawan niya na partner niya dati sa negosyo, uunlad ng paunti-unti, 'di ba? Ganun lang 'yun sa mga kwento ng na-scam, ganun. Tapos kung ito na may patungkol naman sa mga ugali ng tao na nang lalamang ka, nanloloko ka, ano pa ba, yung mga modus ng iba dyan na i-hypnotize mo yung tao, tapos papalitan mo ng fake yung mga alahas nila, tapos i-hypnotize mo sila na ibigay nila sa'yo yung ganito, ganyan. Ngayon, meron ka ding karma. Kasi minsan, hindi mo lang kasi pinapansin yung mga signs ng universe at saka ng mga vibrations at saka ng energies na matagal ka nang binibigyan ng pagkakataon na magbago ka. Matagal ka nang binibigyan ng premonition, minsan dinadaan sa panaginip, minsan dinadaan talaga sa boses or sa mga insekto at saka sa kahayupan, pero ayaw mong makinig. Kaya ngayon, dumating ka sa punto na paglingon mo, wala ng tao sa tabi mo. Iniwanan ka na ng lahat kasi parang wala silang silbi, 'di ba? Merong pamilyang ganyan eh. Merong ganyan na dahil sa alam mo na yung iba hindi nakapagtapos, yung iba nakapagtapos naman pero hindi rin pinalad, yung iba basta iba-iba kasi may mga ganong magkakapatid eh. Tapos umiiyak na lang yung nanay, no? Kasi hindi niya alam paano niya pagkasunduin yung mga anak niya. Minsan sasabihin ng nanay, lalong-lalo na kung wala na yung tatay, sasabihin, sana nandito yung ama niyo, 'di ba? Kasi kahit hindi niyo pakinggan yung nanay niyo, ando doon pa sana yung tatay niyo na pwede niyang kausapin, pwede niyang labasan ng samanan niya ng loob, pagsabihan niya, pagkwentuhan niya. Pero ganun din yun, kung yung tatay na lang yung natira, at saka wala na yung nanay, ganun din. Kasi wala siyang kapalagayan ng loob na lagyan niya or gawing outlet niya sa sama ng loob niya. So, yung punto dito, kung main na factor is yung ugali mo na kailangan hindi porket ikaw yung matalino, hindi porket ikaw yung mayaman, ikaw yung nakaangat sa buhay, no? Na hindi ka na makikinig sa mga tao na nasa mababang sistema. Kasi nagkataon lang na una mong nakuha ang swerte mo. Kanya-kanyang swerte ang bawat tao. Yung nasasagap ko lang dito is patungkol talaga sa emosyon, no, na parang may hinihintay ka, may inaasahan ka. Pero it will be too late na ma-realize mo na kung nakikipagmataasan ka ng pride sa magulang mo, sa kapatid mo, no, ayaw mong sumuko sa kanila, gusto mo sila yung luluhod sa'yo, meron lang akong gustong kasi posible, yung isa dito na lumalabas sa light side of life is, sa tagal ng panahon na hindi kayo nagkita, baka isa sa kanila wala na sa mundong ibabaw. Kaya 'di ba, minsan hindi mo mawari bakit ganito ang kamalasan sa buhay mo. Dahil may mga tao na malapit sa buhay mo na natawid na sa langit na may sama pa ng loob. So, ganun din 'yun. So, ibig sabihin, mali yung naging desisyon mo sa buhay. Kaya nga 'di ba, kung meron kayong mga gulo, meron kayong tampuhan, ayusin niyo sa lalong madaling panahon. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan lang. So, huwag kang makipagmataasan ng pride. Pagsisisihan mo lang ang pagkakataon at panahon na makasama at makagawa pa ng good memories together with them. Mas masaktan ka kung alam mong namatay. 'Di ba? So, proceed tayo sa real talk right after this.